Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kasabay ng hearing sa Justice Panel ngayon sa Kongreso sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte, ngayong araw na to mga kababayan, yung pagpapalabas ng desisyon ng ICC sa kaso naman pong Crimes Against Humanity ni Digong. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung latest na developments? Reject po. Sunod-sunod na kamalasan po, mga kababayan. And that is expected na i-reject talaga po ng chamber. Yung mga puntos ng kampo ng mga Duterte, baseless po. Ito ngayon, yung report ng ABS-CBN, just in, ICC Appeals Chamber rejects fourth ground of Duterte's jurisdiction challenge. ICC dismisses Duterte's jurisdiction's appeal. Sabi dito sa report ng Inquirer. ICC has jurisdiction over Duterte case, Appeals Chamber affirms. Tuloy-tuloy ang kaso, mga kababayan, kay Digong at saka hindi sila pinaboran sa jurisdiction challenge na kanilang final. Yan o. Sabi dyan mga kababayan, the Appeals Chamber has affirmed the jurisdiction of the ICC over the Crimes Against Humanity case of former President Rodrigo Duterte, effectively closing the door on questions surrounding one of the tribunal's most contentious issues. Reading the ruling at ICC quarters in The Hague, ngayong araw na to, the 5-member appeals chamber rejected the defense appeal to nullity the court's jurisdiction over Duterte's case and halt any investigation into the drug war. The chamber presided over by Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ruled that the ICC has jurisdiction because the Office of the Prosecutor's preliminary examination into the war on drugs began on February 8, 2018, more than a year before the Philippines withdrew from the ICC. So may jurisdiction na niya yung ginagawang investigasyon, yung kaso, may jurisdiction na niya yung ICC. Gustong tumakas sana sa pananagutan, accountability, parang ngayong itong impeachment. Nang sabi, may fourth petition, mga kababayan, mamaya yun na ibigay ko sa inyo. May pang-apat na petisyon na final yung kampo ni Sara sa Supreme Court. Matindi, mga kababayan. But anyway, balikan muna natin itong detalye ng ICC case ni Digong. So sabi dyan sa balita, other members of the appeals chamber are Judge Tomoko Akane, Judge Solomi Balungiri Busa, Judge Kutsa Longgi Panidse, and Judge Ernie Balsurin Damdin. The latest ruling on the case means that the proceedings on Duterte's case will proceed, including the much anticipated decision of the pre-trial chamber, which will confirm the charges, order further investigation, or dismiss it outright. Bukya na naman po yung pamilya Duterte. Bukya na naman po si Digong. Pero siyempre, tuloy yung sweldo ni Kaufman. Anyway, paldo-paldo yung mga Duterte based sa presentation ni dating Senador Trillanes sa sa investigation, impeachment hearing ng House Justice Panel. In-expose ni Trillanes yung paldo-paldong delivery ng pera mula sa drug lord sa buong pamilya Duterte. 181 million yung total. So may sufficient fund mga kababayan. Walang problema. Walang problema ang legal team. Walang problema si Kaufman. Kaya tuloy ang trabaho. Tuloy ang serbisyo, mga kababayan. Kaya sabi dito, lawyers Joel Butuyan and Gilbert Andres, the common legal representatives of victims in the case, earlier expressed hope
for an appeals chamber ruling that would uphold the victims' rights, adding that domestic courts in the Philippines had miserably failed to perform their duty to investigate and prosecute government officials and uniformed officers behind the thousands of killings. So yon mga kababayan, yung latest development ngayon sa kaso ni Digong sa ICC. Reject na naman po, bukya na naman po yung kanyang kampo, yung kanyang jurisdiction challenge. Hindi siya pinaboran ng ICC. Ito po yung fourth petition. Final ng kampo ni Sara. Fourth petition asking Supreme Court for TRO versus BP Sara's impeachment hearings filed. Sabi dyan sa report ng ABS-CBN, a group of lawyers filed a petition for certiorari and prohibition in another bid to halt the hearing of the House Committee on Justice on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. And their petition dated April 20, 2026, lawyers Hugh Jairugo, Maika Loril Di Guzman, and Jake Leoncini asked the High Court to issue a temporary restraining order or writ of preliminary injunction against Committee Chairperson Gerby Luistro and House Speaker Faustino D. The fourth petition to be filed before the Supreme Court, including that of the Vice President herself. Go Di Guzman and Leoncini alleged that the continuing acts of Luistro and D were in excess of the constitutional and procedural authority, resulting in the irreparable injury. May punto naman po na talagang irreparable injury kasi yung mga pinasabog na dokumento, mga kababayan, mula sa AMLAC at saka sa yung affidavit ni Trillanes na tumanggap ng milyon-milyon yung buong pamilya mula sa drug lord. Talagang irreparable injury yan po, mga kababayan. Tama din sila. At maintindihan natin kung bakit sila gusto nilang ipatigil yung investigation. Sa tindi ng mga ebidensya na hawak, mga kababayan, ng Kongreso ngayon, mula sa mga imbitadong mga witnesses and as confirmed sa mga dokumento mula sa mga agencies ng ating gobyerno at sa mga bangko. Nakita ninyo yung presentation ni Trillanes. Matindi po. At saka yung confirmation ng movement ng pera ng AMLAC. Kaya nga po, ang target ng paninira na ngayon, yung AMLAC. So natataranta, mga kababayan, yung kampo ng mga Duterte kasi sa Congress pa lang, hinuhubara na ng maskara, mga kababayan, ang buong pamilya Duterte. Kasama pala sa tumanggap si Kitty Duterte, yung bunso, milyon-milyon, mga kababayan. Mula allegedly, mga kababayan, mula sa drug lord na si Sammy Oy. Kaya sabi ng mga abogado na nag-file ng TRO na naman po, in the present case, anya, the continuing acts of respondents referring to the Congress Justice Panel, particularly the issuance and implementation of subpoenas, compulsory processes, and evidentiary directives, not mere procedural incidents but affirmative acts that irreversibly alter the character of impeachment proceedings from a constitutionally limited threshold evaluation into an authorized investigative and quasi-inquisitorial process. They also warned that unless the respondents are immediately restrained, the respondents would continue to enforce subpoenas for personal and financial records, including statement of assets, liabilities, and net worth. The power to initiate is not the power to investigate without limit, to search for offenses not sufficiently pleaded, or to compel evidence in order to cure defects, any complaint that should have stood or fallen on its face, sabi ng mga petitioners. Final nila noong April 20, April 22 na ngayon, wala mang TRO po.
na inisyo yung Supreme Court. Kaya kita ninyo, it is actually an exercise in futility kasi ayun, nabulgar na po. Kanina yung presentation, ngayon hindi pa nga tapos, yung presentation ng SALN, pati ng AMLAC mga kababayan, confirming the flow, the money flow sa mga bank accounts mga kababayan ng buong pamilya Duterte. Sumabog na mga kababayan yung katotohanan. Di ba? At saka pag tiniaro ito ng Supreme Court, makakahalata yung mga mamamayang Pilipino. At lalabas yan, protector ng kasamaan. Di ba? Protector ng kasamaan yung Supreme Court. Yan ang lalabas. Hindi magandang optics. Di ba po, mga kababayan? Kaya tama na walang TRO. Tuloy-tuloy ang investigasyon. Kasi nga naman po, mandato ito ng Kongreso, mga kababayan. May impeachment complaints na final kay Sara. Ito mismo, binibigyan ng due process ang kampo ni Sara Duterte. Ang dapat sana, mga kababayan, ginawa ni Sara, nag-appear siya doon. Kasi imbitado naman siya, pati yung kanyang mga abogado, para kontrahin yung mga aligasyon laban sa kanya. Kaya lang wala eh. Ayaw mag-appear mga kababayan. Tuloy-tuloy yung presentation ng napakalalakas na ebidensya. Kaya sabi nga natin mga kababayan, mahirapan yung Senado. Kahit yung mga kaalyado ni Sara Duterte, mahirapan na i-acquit si Sara sa lakas ng ebidensya na lumalabas mga kababayan dito sa hearing ng Justice Panel. Ayan, SALENS versus bank transactions of VP Sara Duterte, hindi magtugma. Ayan, di tugma ang halaga sa SALN ni VP Sara sa halaga ng transaksyon. Di ba? Mga kababayan, booking na booking. Kaya ayaw niyang mag-attend mga kababayan, hindi kayang i-depensa ito. Kahit ng pinakang magagaling na abogado ni Sara. Kaya nag-iiyakan ngayon, halos hindi na makahinga yung mga DDS sa tindi ng presentation ngayon sa hearing ng Kongreso. Ito, pakinggan natin si Manila Representative Benny Abante. AMLC, yung mga bank transactions, pangalawa po yung kay Senator Trillanes. The answer of the AMLC should be limited to what appears only in the report. Madam Chair, may I confirm whose transactions are we referring to? Because as part of the subpoena, we are only limited to disclose transactions of Vice President and her spouse. So for any other transactions, we are not, we don't have it with us, and we cannot even disclose it because it's not part of the subpoena, Madam Chair. We defer to AMLC on that. The inquiries with the AMLC should be limited to the Madam subject Chair. matter of the subpoena. I am not fully convinced with the answer of the AMLAC on this. Yes, Honorable I would Abante, like but to be very much convinced on this, Madam Chair, because this is a serious talk. This is an impeachment complaint, Madam Chair, and we're not trying to make the Vice President guilty, but we are establishing probable cause in all of these proceedings, Madam Chair. can So, you make gusto ko your lang question sabihin, for I'm just- AMLC specific? Yes, gusto ko lang sabihin na hindi ako masyadong kumbinsido sa pinabanggit ng AMLAC ngayon. Yun lang po ang gusto sabihin. Okay. Pangalawa, yung pong tanong ko kanina kay Senator Trillanes. Opo. So, ito pong, nung pinofile namin itong si Sammy Uy, talagang siya ang tagabigay during the time ni Duterte. We have informants na nagsasabi na si Sammy Uy ang tagabigay talaga doon sa mga anak. Yung mga kinikita nila Michael Yang, so merong sosyo, may dividendo po yung
bukod sa mga na-record sa banking system, meron din pong cash. So mabigat po yung naging partnership nila. Opo. So habang, Madam Chair, habang pinapakinggan ko po ang naging presentation at testimony ni former Senator Trillanes, I think it is important to put on record na ang narinig natin ngayon na hindi lamang haka-haka o mere accusation na walang basihan. Nakita po natin lahat ang ating nalaman dito. May basihan lahat ng sinabi ng resource person ngayon at bilang isang miyembro ng committee, ang takeaway ko dito ay simple lang. These are matters that deserve verification. Ang mga inilalahad ngayon ay nangangailangan ng mataimtim na pagsusuri. Hindi naman po natin sinasabi dito na ito na ang final conclusion. Hindi pa po. Subalit may sapat na basihan para sabihin na kailangan pa itong suriin ng mas maigi. May I continue on with my manifestation, Madam Chair? You may continue, Honorable Abante. Gusto ko lang pong sabihin sa aking manifestation, bakit po kinakailangang sumipot ni Vice President Sara dito? Alam nyo, Madam Chair at my dear colleagues, ang hirap sa atin kapag ordinaryong tao ang may kaso, arrested agad. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential o kaya ay busy sa trabaho. Iniwala po ako that when serious allegations are raised, Congress has only one responsibility: to act, to examine, to let the process move forward. Ako po, I am disappointed na wala ang ating Vice President. But I'm not surprised, Madam Chair. I'm not surprised. Pero mas maganda sana kung nandito siya sapagkat palagay ko nakikinig siya. Alam niya lahat ng pinag-uusapan dito eh. Oho. Now, the Vice President has shown a pattern. Matapang sa salita, pero umiiwas sa tanong. She is tough when speaking to media, when issuing statements, pero kapag haharap sa proseso, biglang nawawala. Madam Chair, this is not only about attendance. This is a preview of leadership. Sabihin ko ulit, a preview of leadership. Binanggit niya na gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. So, ibig sabihin, pag siya Pangulo ng Pilipinas, hahayaan niya na pumunta lang sa media ang isang leader ng bansa upang sabihin ng mga bagay na ito kaysa siya ay humarap sa committee na siya nag-iimbestiga. A leader, Madam Chair, who avoids questions sends a dangerous message. That power is above accountability. Hindi pwedeng piliin lang kung kailang kasasagot. Public office demands transparency because, as the Constitution says, public office is a public trust, especially when the questions are quite serious. Now, we have seen this before. Toughness directed at those who cannot fight back. Remember the Sheriff Shipans. Matapang sa mga taong walang laban. Real leadership is tested when you face scrutiny, not
when you avoid it. So batay po sa affidavit ni Senator Trillanes, Madam Chair, mahigit 111 million ang pumasok sa mga accounts ni VP Sara as of April 2016 pa lamang. May mga summary of deposits din na nagpapakita ng mahigit na 2.4 billion pesos na dumaloy sa account nila, silang dalawa, ni dating Pangulong Duterte. Now, this is not political harassment. Oh, Madam Vice President, hindi po ito chismis. Ito ay mga bank records na sinasabing similar sa hawak ng AMLC. Kapag mali ang computation ng Senator Trillanes, sana pumunta po kayo rito, Madam Vice President, upang i-correct niyo kami. The simple life image, Madam Chair, sinasabi ninyo, Madam Vice President, na simple lamang ang buhay nyo. Pero ang dami niyong abogado. Oh. Pero paano naging simple ang buhay kung may daang-daang milyong pisong payout mula sa isang tao na iniuugnay sa droga at sa pogo? Transparency is a must, Madam Chair. Ang sabi nga po, na sinabi ko na nung una kong manifestation dito, dalawang konstitusyon na pinapaniwalaan ko. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas at ang Biblical Constitution na ang sabi, the truth shall set you free. Pero sa Kongreso, ang truth ay makikita lamang kung sasagot ka sa tanong. Oo. You are the second official of this land. Hindi pwedeng sa video ka lamang sumasagot habang kami rito ay naghahanap ng katotohanan. Madam Chairwoman, it is high time for Vice President Sara to face these allegations of ill-gotten and hidden wealth. Ill-gotten and hidden wealth. Ayaw kong maniwala sana rito. But if the Vice President will appear here and explain all of these allegations, then we will be able to find out the real truth of the matter. Show us your SALN. Explain the Sami Uy checks. And prove to the Filipino people na ang yaman ninyo, Madam President, Madam Vice President, ay galing sa pawis, hindi sa payout. Huwag po tayong magtago sa sayaw ng tinatawag nating confidentiality. Yan lamang po ang aking manifestation, Madam Chair. Salamat. Malinaw mga kababayan,